Mga chong, si Coach Tim Cone ba talaga ang problema ng Gilas Pilipinas? Dahil sa nangyayari ngayon sa ating national team, marami ang dismayado. Lalo na dahil napakahalaga ng window na ito para sa Gilas, pero maglalaro sila nang walang Justin Brownlee. At dito na nagsimula ang tanong ng maraming fans, bakit walang backup plan ang Gilas sakaling hindi makalaro si Brownlee? Alam naman natin na hindi pwedeng maglaro si Brownlee dahil hindi pa siya 100% recovered mula sa kanyang mga iniindang injuries. At dahil dito, mapipilitan ng Gilas na gumamit ng All-Filipino lineup ngayong window. Kaya maraming fans ang nagsasabi, bakit hindi na lang si Jordan Clarkson ang kinuha? Nung una pa lang kasi, may mga nagsuggest na kay Clarkson na lang umasa ang Gilas bilang naturalized player para siguradong may scoring option at proven international talent para sa Gilas. Pero hindi yun nangyari. Sa halip, nagdesisyon si Coach Tim na si Brownlee pa rin ang gagamitin dahil inaasahan nila na makakalaro ito. Unfortunately, dumating tayo sa sitwasyon na hindi pa pala talaga kayang maglaro ni Brownlee. Kaya ngayon, natural lang na may mga fans na nagtatanong kung may contingency plan ba talaga ang Gilas Pilipinas. Si Coach Tim Cone ba talaga ang problema? So ngayon, hindi natin pwedeng sabihin na si Coach Tim Cone ang problema. Hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi. Bakit? Dahil hindi naman lahat ng desisyon ay manggagaling kay Coach Tim Cone. Meron tayong SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas. Sila yung nag-aasikaso pagdating sa naturalization, player availability, negotiation at budget. Hindi naman simpleng desisyon lang yan ni Tim Cone. Kaya kung may tanong kung bakit hindi naging option si Clarkson ngayong window, kailangan din nating tignan yung side ng SBP. Possible ba na may financial problem? Posible, lalo na't mayroong bagong ruling ang SBP kung saan pantay-pantay yung sahod ng mga Gilas Pilipinas players, kasama na doon ang naturalized player. Possible na isa yan sa dahilan kung bakit hindi na pinush through ni Coach Tim ang pagkuha kay Clarkson dahil panigurado naman na hindi papayag yung agent ni Clarkson na maglaro ang nasabing NBA player sa Gilas Pilipinas nang mababa lang yung kontrata na kanilang makukuha. Pero kahit na ganun, may isang bagay na valid criticism ang mga fans. Dapat mayroong contingency plan. Kung may posibilidad na hindi makapaglaro si Brownlee, dapat may senaryo ang Gilas coaching staff kung ano yung kanilang gagawin. Hindi yung mangangamote sila sakaling hindi maglaro si Justin Brownlee. At yun na nga yung nangyari. Tila nangamote ang Gilas Pilipinas dahil hindi pa rin pala fully recovered si Justin Brownlee sa kanyang mga injuries. Kaya hindi mo rin masisisi yung ilang mga Gilas Pilipinas fans na dismayado ngayon sa ating national team dahil masasabi nga natin na kulang sa plano ngayon ang Gilas Pilipinas. Hindi rin naman natin sinasabi na walang kasalanan si Coach Tim Cone. Masyado din kasing nagkumpiyansa si Coach Tim na makaka-recover si Justin Brownlee sa kanyang mga injuries. Kaya buong akala niya ay makakaabot ito sa Gilas Pilipinas ngayong fourth window. Pero wala na nga tayong magagawa. Maglalaro ang Gilas Pilipinas ng All-Filipino lineup. Sana lang talaga kayanin nila na makuha ang panalo. Samantala, main Gilas Pilipinas tinalo ng Gilas Team B sa kanilang naging tune-up game. Dahil ayon sa mga source ay kahapon nagkaroon ng tune-up game ang main Gilas Pilipinas na maglalaro ngayong FIBA window kontra sa Gilas Pilipinas na maglalaro naman this upcoming Asian Games. At ayon sa mga nakalap nating impormasyon ay digitan lang yung naging laro ng dalawang kupunan. 6 to 8 points nga yung lamang ng Team B at natapos nga yung laro kung saan nanalo ang Team B Gilas Pilipinas by 2 points. At ang pinaka nanguna sa Team B
ay si Robert Bolick, kung saan dinaan ng Team B sa takbuhan o fast pace at doon nga nagka-problema yung main Gilas Pilipinas dahil hindi nila nagawang makasabay sa takbuhan. At yan yung problema na kailangang ayusin ni Coach Tim Cone. Para sa akin mga chong, maganda na mayroong naging tune-up game ang Gilas Pilipinas kontra sa kanilang Team B. Ang hindi lang maganda ay mukhang hindi pa ready ang main Gilas Pilipinas tapos silang talunin ng Team B. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na tinalo ng Team B Gilas ang main Gilas Pilipinas? Ano rin yung masasabi nyo? Si Team Cone nga ba ang problema? I-comment mo lang dyan sa ibaba.